Magandang araw, class! Muli ako si Mrs. A at nandito ako upang ituro sa inyo ang nilalaman ng ika-4 na module para sa ikalawang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ika-4 na module ay pinamagatang saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais may sa katuparan sa video lesson ito ay ang MELC number 4 na ipapahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Mula dito ay inaasahang maisa sa katuparan natin ang sumusunod na mga layunin. Una, na ilalahad ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Ikalawa, nasusuri ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon. At ikatlo, na ipaliliwanag ang naging hakbang ng Pilipinas sa pag-angkop sa pamantayang internasyonal. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng video lesson ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Pagkakataon at panganib ang maibibigay ng migrasyon na dulot ng globalisasyon. Ngunit may mabuting epekto ito sa migranteng manggagawa dahil sa malaking pasahod sa ibang bansa na makakatulong sa kanilang pamilya upang makaahon sa kahirapan at ang kanilang remittance ay nakakatulong din sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, may negatibo ring itong epekto sa mga migrante. Ang ilan pa sa kanila ay namamatay, nasasadlak sa sapilitang pagtatrabaho at nagiging biktima pa ng human trafficking. Ang mga karanasan ng karamihan sa mga migrante ay nasa gitna ng dalawang epekto ng migrasyon. May mga isyong kalakip ng migrasyon na may malaking banta sa kalagayan ng mga migranteng manggagawa. Ayon sa tala ng International Labour Organization, una, halos 20 milyong tao ang biktima ng forced labor. 11.4 milyon dito ay mga kababaihan at 9.5 milyon naman ay mga kalalakihan. Ikalawa, umabot sa 19 na milyon ang biktima ng eksploitasyon ng pribadong individual at mga kumpanya at lagpas sa 2 milyon naman ng mga rebelding grupo. Ikatlo, sa mga biktima ng eksploitasyon, 4.5 milyon ay biktima ng eksploitasyong sexual. Ikaapat, nakalilikha ng 150 bilyong dolyar ang iligal na kita ng forced labor taon-taon. At ikalima, malimit na mga migrant workers at indigenous people ang nagiging biktima ng forced labor. Globalisasyon, kultura at kamalayang Pilipino. Ang isang hamon ng globalisasyong nagaganap sa larangan ng ekonomiya para sa iba't ibang lipunan o bayan ay kung paano mapananatili at lalo pang maitataguyod ang kani-kanilang pambansang identidad sa harap ng mga pagbabagong dala at dulot ng nasabing globalisasyon. Tulad halimbawa ng mga pagbabagong dulot ng mga makabagong teknolohiya sa kani-kanilang mga kultura o pangkalahatang pamamaraan ng pamumuhay. Kaugnay nito, pinapangambahan din na baka ang globalisasyon ay isa lamang instrumento ng pananakop ng mga makapangyarihang bansa sa mga di makapangyarihang bansa sa pamamaraang di lantad o kaya ay nakalilin lang. Kung ganito nga ang sitwasyon, ang ganitong uri ng pananakop ay masasabing mas masahol pa kaysa sa mga nakaraan dahil ang sinisira nito ay hindi lamang ang ating pambansang kasarinlan kundi ang ating pambansang identidad mismo na siyang esensya ng ating pagka-Pilipino. Ang ating bayan sa ganitong sitwasyon ay para na lamang isang katawan na bagamat buo at gumagalaw pa ay wala ng sariling kamalayan o kaluluwa. Pinangangambahan ang mas nagkakabahabahaging daigdig. Marahil ang pinakamalaking ikinababahala tungkol sa globalisasyon ay ang ginawa nitong pagpapalawak sa agwat ng mayayaman at mahihirap. Bagaman ang kayamanan sa daigdig ay walang alinlangang dumami,
Natipo naman ito sa iilang tao lamang at sa iilang bansa. Ang neto na halaga ng mga ari-arian ng 200 pinakamayayamang tao sa lupa ngayon ay nakahihigit ng 40% kaysa sa pinagsama-samang kita ng mga taong nabubuhay sa planeta, humigit kumulang 2.4 bilyong katao. At habang patuloy na tumataas ang mga kita sa mayayamang bansa, nasaksihan mismo ng 80 naghihirap na mga bansa ang pagbaba ng katamtamang kita sa nakalipas na 10 taon. Ang isa pang pangunahing ikinababahala ay ang kapaligiran. Ang globalisasyon sa ekonomiya ay pinasigla ng mga impluwensya ng pamilihan ng mga mas interesado sa kita kaysa sa pangangalaga sa planeta. Ipinaliwanag ni Agus Purnomo, pinuno ng Worldwide Fund for Nature sa Indonesia, tayo'y patuloy na nagkukumahog sa pagsulong. Nag-aalala ako na sa loob ng 1 dekada tayong lahat ay magiging palaisip sa kapaligiran, subalit wala nang matitira pa para pangalagaan. Ikinababahala rin ng mga tao ang tungkol sa kanilang mga trabaho. Kapwa ang mga trabaho at kinikita ay lalong nagiging titiyak. Yamang ginigipit ng pagsasama-sama ng mga kumpanya sa daigdig at matinding kompetisyon ang mga kumpanya na gawing mas simple ang kanilang mga palakad. Ang pag-upa at pagsisante sa mga manggagawa ayon sa kasalukuyang pangangailangan sa pamilihan ay waring makatwiran para sa isang kumpanya na nababahala sa paglaki ng kita nito. Subalit nagdudulot ito ng labis na problema sa buhay ng mga tao. Ang globalisasyon sa internasyonal na pangangapital at dayuhang pautang ay nagharap ng isa pang salik para sa kawalang katatagan. Maaaring magpautang sa papaunlad ng mga bansa ang mga pandaigdigang namumuhunan, subalit sa dakong huli ay biglang kukunin ang kanilang salapi kapag lumala ang sitwasyon sa ekonomiya. Ang gayong malakihang paglabas ng salapi ay makaapekto ng maraming bansa sa krisis sa ekonomiya. Ang krisis sa pananalapi sa Silangang Asya noong 1998 ang sanhi upang mawalan ng trabaho ang 13 milyong tao. Sa Indonesia, nalaman mismo ng mga manggagawang hindi natanggal sa trabaho na nabawasan ng kalahati ang halaga ng kanilang kinikita. Kung gayon, mauunawaan na ang globalisasyon ay naghaharap ng mga pangamba at gayon din ng mga pag-asa. May dahilan ka ba para pangambahan ang globalisasyon? O inaasahan mo bang mas mapauunlad nito ang iyong buhay? Nabigyan ba tayo ng dahilan para maging optimistiko hinggil sa hinaharap dahil sa globalisasyon? Pag-angkop sa pamantayang internasyonal. Sa patuloy na pagpapaunlad ng ating bansa upang makasabay sa mga bansang mauunlad, ay may mga bagay na dapat baguhin dala na marahil ito sa patuloy na epekto ng migrasyon na dulot ng globalisasyon. Kaya kinakailangang sumali ang Pilipinas sa iba't ibang samahang pang-internasyonal upang hindi naman mapag-iwanan ng mga migranteng Pilipino. Ang Bologna Accord ay hango mula sa pangalan ng University of Bologna sa Italy, na kung saan nilagdaan ng mga ministro ng edukasyon mula sa 29 na mga bansa sa Europa. Ito ay isang kasunduan na naglalayong iakma ang kurikulum ng bawat bansa para ang nakapagtapos ng kurso sa isang bansa ay madaling matatanggap sa mga bansang nakalagda rito, kung siya man ay nagnanais na lumipat dito. Ang Washington Accord na nilagdaan ay kasunduang pang-internasyonal sa pagitan ng mga international accrediting agencies na naglalayong iayon ang kurikulum ng engineering degree programs sa iba't ibang kasaping bansa. Sa makatuwid, ang engineering graduates sa Pilipinas ay hindi itinuring na engineer sa mga bansang nabanggit, kaya maraming Pilipinong profesional sa ibang bansa ay hindi nakakakuha ng trabaho na akma sa kanilang tinapos. Bilang tugon ng pamahalaan,
ay ipinatupad ang K-12 curriculum na naglalayong iakma ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa. Kung ihahambing noon, isa ang Pilipinas sa may maikling bilang ng basic education, kaya second-class professionals ang tingin sa maraming mga Pilipino. Inaasahan ng reformang ito na maiangat ang mababang kalidad ng edukasyon sa bansa at matugunan ang suliranin sa kawalan ng trabaho sa bansa. Ito ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Muli ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!